it's lesson 7, Christian character. Ayan, pag-usapan natin ngayon ang Christian character. Praise the Lord. So, pag sinabi natin Christian character, ayan, pag-uusapan natin. Sige, next slide tayo. Ayan. Sabi doon, what makes up a Christian? Ano ba ang bumubuo sa isang Kristiyano? Or bakit ba natin tinatawag ng isang Kristiyano ay mananampalataya? Alright? So, basahin natin yan sa Matthew chapter 7, verse 16 to 20. So, sinabi doon, merong puno at merong bunga. Amen. Alright? So, trees and fruit. Verse 16, sabi doon, ye shall know them by their fruits. Ang sabi? Makikilala nyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Alright, sabi doon, do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so, every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits ye shall know them. Amen. Amen. So, sa pamamagitan daw ng bunga daw ay makikilala mo sila. Amen. Tama po ba, mga Kristiyano? So, hindi mo pwedeng sabihin na, ako ay mangga, pero ang bunga ay avocado. Diba? Ako ay saging, pero ang bunga ay santol. Ay, speaking of santol. Diba? Sarap nun. Ba't puro mga pagkain ng ano natin? So, then sabi doon, you shall know them by their fruits. So, within this Christian character, dito, pag-uusapan natin, ano ba yung Christian character? Next slide. Ayan. Kamusta ang ating conversation? Makikita to sa ating conversation. Yan, yung character ng isang mananampalataya. Kung ano yung character ng isang mananampalataya. Alright? Ano ba yung bunga natin pag tayo ay nakikipag-usap? Sa pakikipag-usap natin, yan, makikita yan. Makikilala tayo. Alright? As we converse, ayan, towards other people, ayan, sa mga kaano natin. Next, yung behavior natin. Makikita yan. Ayan, how we conduct ourselves towards other, yung behavior. Kaya nga, di ba, pagka sa mga anak natin, pagka ano, lagi natin sinasabi, pagka hindi maganda, sabi, anak, check your behavior. Di ba? Ayan, yung behavior natin. Next, are we walking in holiness? Yan tayo mga Kristiyano. Isa yan sa napakahalagang ano ng isang Kristiyano, mananampalataya. Kailangan tayo ay lumalakad sa kabanalan. Kasi sabi ng Hebrews, without holiness, no one shall see God. Amen. Next, yung attitude natin. Ayan, attitudes. Yung ating way of thinking natin, mga mananampalataya. Kaya nga laging sinasabi sa, sinabi kanina ng worship leader natin, sa Romans, yung verse to doon, sabi doon, magbago na kayo ng pag-iisip. Amen, mga mananampalataya. Kailangan yung ating attitude, yung way of thinking natin ay na kailangan naka-inline siya sa Word of God. Amen. Next, yung ating speech. Yes. Yung pananalita natin, mga Kristiyano. Ayan, the way, yung pag-choose natin ng words, and the way din natin i-deliver yung words. Amen. Kasi parang alam mo yan, pagka sa speech, ako honest ako. Pag kasi ako, like for example, nabawa na-offend ako sa isang ano, or sa aming mag-asawa. Example na lang sa aming mag-asawa. Ayan, hindi ko example si Sister Dean kasi hindi ko diba? So, example ko ang aking asawa. Diba? So, pagka na-offend ako, sinasabi ko sa kanya, na-hurt ako. Sabi na, bakit gano'n? Walay na tayo. Hindi, kailangan na maging honest ka, diba? Amen. Kailangan maging honest ka. So pagka sinasabi ko, na-offend ako, na-hurt ako sa sinabi mo, and the way ng pagkakasabi mo, kaya sinasabi, kasi you don't treat me as your wife. Ang gano'n, no? Yung mga asawang babae dyan. Diba? Kasi minsan sa mga asawa nating lalaki, sa kanila, okay, normal lang yon sa kanila. Sa kanila, wala yon.
Pero kasi, ikaw kasi, so you have to, kumbaga ano mo rin yun tawag doon, para din ma-release ka. Sabi ko, na-offend ako, na-hurt ako kasi sinigawan mo ko. Yung ganon, di ba? So, yung speech natin, sabi ko sa kanya, I know, that's normal for you, but pero kasi yung tone mo, ganyan. So, yung speech natin. So, we have to be, ayun, kailangan bantayan natin yung speech natin and also yung mga words, like, wala na dapat sa mga words na yung makamundo, mga words na lumalabas sa bibig natin. For example, yung mga, yung mga makabundo, yung mga lodi, yung mga gano'n, di ba? Meron pa bang gumagamit ng gano'n? Lodi, lods, di ba? Yung mga, that's makamundong words. Like, pagka bigla kang nagugulat, di ba? Pansinin nyo, pag nagugulat ako, ay, di ba? Mga gano'n. May mga lumalabas niya. So, we have to be careful with that. And then next, yung conduct natin. Conduct natin, di ba? Sa school, we have good manners and right conduct. Yes. O, kahit sa mga Kristiyano, kailangan maingat tayo sa conduct natin. The way we, behave ourselves. The way we, conduct. Di ba? Alam niyo doon? Ayan, sabi doon, this is the person, how a person behaves. Ayan, yung conduct. And also, humility. Dapat meron tayong kababaang loob. Amen. 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 Ayan, kaya nga sabi sa Colossians chapter 3, verse 9 to 10. Sige nga po, basahin niyo po lahat. Sabay-sabay tayo. Lie no one to another, seeing that you have put off old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Ayan, Amen. sabi doon, tawag dito, naka-bold yung word na put off and then put on. Ayan. Kaya nga sabi doon, di ba? Sabi doon, lie not one to another, seeing that you put off the old man with his deeds. So, tayo mga Kristiyano na, sabi doon, hinubad na natin yung dating pagkatao at ibinihis na natin or inilagay na natin ang new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Amen. Kailangan everyday sa buhay natin, kailangan ibinibihis natin si Kristo. Amen. Alam niyo yun? Pag sinabing binibihis, meron kayong gagawin. Hindi lang basta, nakilala mo si Jesus, bago ka na. Diba? Meron kang gagawin, mga Kristiyano. So, meron tayong tatanggalin, meron tayong ibibihis. Amen. Amen. So, yun. And then, sabi din sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 23. Sige, basahin ulit natin, sabay-sabay. That concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lusts, and be renewed the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created, in righteousness and true holiness. Amen. So, kaya nga napakahalaga ng ating pag-aaral. Kaya napakahalaga ng pag-aaral sa ating mga Kristiyano. Amen. Kasi nagdito lahat yung nagsisimula. Amen. Dito sa mind. Kaya sabi doon, you put off concerning the former conversations, the old man, yung lumang pagkatao natin, and sabi doon, corrupt. Sabi doon, corrupt, according to the deceitful lust. Alright? At sabi doon, again, binanggit ulit doon, sabi doon sa verse 24, and that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Ito ang totoong kabanalan, mga kapatid. Kailangan huhubarin natin yung lumang pagkatao natin at ibibihis natin yung bagong pagkatao. Amen. Kaya nga meron akong I remember yung natin sa POJ na, this is me, but it's not me. Yes. Alright? Yung preaching na, this is me, but it's not me. Right? You are still Sister Teen, but you are not Sister Teen anymore. Amen. 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 You are the same teen, ayan, the same, yung merong flesh and blood,
But hindi na ikaw yung Sister T na namumuhay ng sa sarili mo ngayong na kay Kristo ka na. Amen. Amen. Yun sinasabing paghubad at pagsuot ng bagong pagkatao natin. Amen. Now, let's go back sa ating slides. Now, pag-aralan natin ngayon ang works of the flesh and then ang fruit of the Spirit. Alright? Sabi doon sa next slide natin, kasi merong dalawang trees. Alright? Or, same tree ba? Or magkaibang trees? Ito yung before and after Jesus. Pag-aralan natin sa Galatians chapter 5, verse 16 to 23. Sige, basahin ulit natin. Sabay-sabay tayo. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And These are the contrary to one to another. so that you cannot do the things that you will do. But if you be led of the Spirit, you are Are not not under the law. And now the works of the flesh are manifest, which are this adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, adultery, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, envying, murders, drunkenness, revelings, such like, for what I said before. As I have also told you in the past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Amen. So sabi doon, yung works of the flesh, sabi doon, makikilala natin kasi nagmamanifest siya. Amen. So sabi doon, pag-aralan natin yung works of the flesh and then yung fruit ng banal na spirito sa buhay ng isang mananampalataya. Alright, so works of the flesh. Ayan, binanggit doon sa next slide natin, uncleanness. Sabi doon, uncleanness. It's from the Greek word akartasha, meaning anything opposite of purity. That is, example doon is sodomy, bestiality, or lesbianism. Alright? So, uncleanness, very rampant yan ngayon sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, etong uncleanness. Right? Kahit saan ka, mind you, nakakahawa itong spirito na to. Alright? Etong uncleanness. Kaya be careful who you hang with. Kasi kung yung taong yun is lagi mong kasama yon, kahit na ikaw ay sabi mo, hindi, malakas ako, Kristiyano ako, pero kung lagi mo siyang kasama, amen, later on, makukuha mo na rin yung kanyang mannerisms, yung kanyang mga words, diba, the way siya magsalita. So this one, uncleanness. Alright? Usong-uso to ngayon, very rampant to ngayon, and ngayon, pinupursue nila, I think na ano na yata, ano na yung tawag sa atin, yung LGBTQ2, QT, yun ba? Imagine, I'm not against, ako marami akong kaibigang LGBTQ. marami akong kaibigang gay. Marami akong kaibigang gay, especially na nag-work ako sa corporate world sa Pilipinas. Pero, I mean, we're not, kasi diba sabi ng Panginoon, God loves the sinner, but He hates the sin. Amen. Amen? So yun, so sodomy, ayan yung spirito, kaya ginunaw ng Diyos ang, Sodom. diba? Sodom and Gomorrah. It's because of this uncleanness. Ayan, merong mga lesbianism. Ngayon, meron ako napanood kailan lang, sa Facebook. Talagang trending siya. Akala ko naman, ano dun is the proposal. I thought it's a proposal between man and woman, pero ano pala siya? Man and man. Hindi, parehong babae. Nag-propose yung isang girl dun sa kanyang ano. So, imagine, ito yung ating generation ngayon. Ayan, works of the flesh, uncleanness. Ito yun. Next, number 2, lasciviousness. From the Greek word, aselgia, meaning anything that fosters lust and sexual sins. Example dito is yung lustful, unchastity, wantonness. Anything that foster lust and sexual sins.
And very rampant din yan ngayon sa generations natin, kaya maging maingat tayo mga Kristiyano. Hindi natin namamalayan pagka tayo nag-scroll lang sa Facebook natin, makikita natin etong mga sexual sins na to. Makikita mo, di ba? Very ngayon, mabentang-mabenta ngayon yung word na the legal wife. O kaya my husband's lover. Yung mga ganon. Diba? Sino yung mga nanonood ng gano'n? Ayaw pala nang nanonood dito mga Kristiyano na, diba? Pinopromote natin yung mga gano'n na okay lang na magkaroon ka ng, diba? The other woman. O, diba? Yung mga gano'ng, ngayon ng mga, mabenta yun sa mga Pinoy. Mga palabas sa ganyan. Diba? I hope wala naman ditong gano'n. Diba? And, walang sumagot. Ako ka dyan? Tawag dito, guilty ako dyan. Kasi noon, parang parang tayo mga babae, pinapanood ko yun. Okay, before, I think yung pinapanood ko yun inabangan ko yun every night, natatawa yung bus ko. Kasi nga. Kasi Angel Locsin. Ayan, the legal wife. Next, The legal wife. idolatry. Yan, anything on which affections are passionately set. Akala natin ang idolatry is yung mga Diyos-Diyosan natin, ang mga natin sa bahay, di ba? Yung mga, mayroon pa bang dito sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Na sinasamba, dinadasalan, akala natin ganon. Alright, sa Old Testament, abomination pa rin yun sa Panginoon yung sinasabi ngayon na idolatry. Pero sa New Testament, sabi na ng idolatry, anything on which affections are passionately set, or anything na ina-idolize mo, or tinitake na yung place ng Lord sa buhay mo, that is idolatry. Kaya nga, your job can be your idol. Your husband or your wife can be your idol, di ba? Your car can be your idol, di ba? Iba, tawag nila sa sasakyan nila, baby. Diba? Ayaw magasgasan yung baby. Diba? Idol, anything on which affections are passionately set more than God. Amen. Cellphone or Facebook or Twitter account or Instagram, diba? Ano ba yung pagising mo sa umaga? Ano ba yung binubuksan mo? Yung Biblia ba o Facebook? Diba? Isip-isip, mga diba? Idolatry. Number 4, witchcraft. From the Greek word pharmakia. Ito yung sorcery, medications, pharmacy, magician, drugs. Kaya nga diba, yung mga illegal drugs. Ayan. Illegal drugs, witchcraft pala yun. Kasi diba, there's something na sa'yo nagbabago Diba? Kasi yung pala yung from the Greek word is pharmakia. Doon ang galing yung pharmacy, witchcraft, illegal drugs. Kaya tingnan nyo yung mga nagtitake ng mga illegal drugs. Diba? Nagbabagong anyo. Diba? Pag in-interview mo yung pag in-interview mo yung isang tao na sabi na nakapatay ng sabi niya, hindi ko alam ang ginagawa ko. That's because he's under witchcraft. Amen. Diba? Next. Works of the flesh. Yan, works of the flesh. Number 5 is concupiscence. Or the Greek word, epitomates. Alright? Ang meaning niya is to crave, especially what is forbidden. To lust after evil. Kaya nga sabi doon sa Colossians chapter 3 verse 5, sabi doon, mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, yung clean sa mind natin, kaya lagi dapat natin yung pinapalinis sa Panginoon at kaya kailangan gumagawa din tayo ng way para yung mind natin hindi ma-pollute, inordinate affection, not normal, evil, concupiscence, or extreme lust, and covetousness, which is idolatry. Sabi sa Colossians, patayin daw natin. Amen. Mortify. Ayan, FOJC. Kung yung mata mo, ayan, nag-ano sa'yo para magkasala ka, sabi daw, patayin mo yung mata mo. Huwag naman dugutin. Huwag naman dugutin.
Diba? Ano ba yung mga bagay na ano sa, let's say for example, mahina ka, let's say sa mga Chicks. sale daw. Sale. Sister 13, pag mahina siya sa sale talagang, oh, I wanna mine on, ba, Sister 13? Diba? So, anong gagawin mo? Hindi ka pupunta doon sa place na, diba, maraming sale. Sa JD Best Buy na lang. Diba? Kung ikaw ay mahina, let's say for example, mahina ka, let's say sa pornography. Ayan. Ano natin yan? Kung ikaw ay mahina sa pornography, so ano gagawin mo? Tanggalin mo na yung internet nyo sa bahay. Diba? Tanggalin mo na yung ano. Yes! It's better na tanggalin mo na yung Facebook mo. Ano ka na, deactivate ka na sa Facebook. Sabi daw, mortify, therefore, your members which are upon the earth. Diba? Ganon, mga Kristiyano, dapat ganon tayo in these last days. Amen. Kailangan patayin na natin yung works of the flesh. Sabi sa Colossians, mortify. Ayan. Sa Tagalog, mas mabigat, patayin natin. Tama ba? Amen. Patayin. Ayan, next slides. Also sa 1 Thessalonians 4 verse 5, sabi doon, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. So, ito pala. So, kapag ginagawa natin yung mga bagay na ito, yung gawa ng laman, is para tayong Gentiles na hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen. Amen. Nakakilala na natin, nakilala na natin ang Panginoon. Amen. Amen. FOJC. Amen. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Next slide. Sa number 6, sabi doon, binanggit din po yan sa Galatians, variance. Or sa Greek word, contention. Contention. Ano ba yung sabihin ng contention? Wrangling. Sabi doon, contention. Ayan. Sinulat ko siya dito. Yung heated disagreement. Diba? Engagement in a long, complicated dispute. Ayan. Tanggalin na natin yan mga shoppers na naman. Sister Tintin kasi. Nakita mo kasi si Sister Tintin. Nakita mo kasi si Sister Tintin. Ayan, tanggalin na natin yan, mga Kristiyano! FOJC! Contention! So, wala dito yan si FOJC. Yung nakikipag-ano ka, meron kayong disagreement, long disagreement between your brothers and your sisters. Alright? Over dispute or over something. Kung meron kayong hindi pinagkakaintindihan, sabi doon, tanggalin na natin yun. Amen. Kaya nga, di ba sabi doon, sabi nga sa kanta natin kanina, magmahalan tayo. Diba? Kasi ang Diyos natin ay pag-ibig. Wala dapat yung division. Wala mga disagreement. Yes, I disagree sometimes let's say sa doctrine. Sometimes you disagree on the doctrine ng kapatid mo. But it doesn't mean na, diba? Amen. You will distance yourself or kapatid mo pa rin yun. Amen. Amen. Next, emulation. Or indignation. Indignation, it's anger. It's wrath. Meron po bang magagalitin sa atin? Diba? Yung pag nagalit ka, kung anong mahawakan mo. Diba? Kung anong mahawakan mo. Ako ganun ako dati. I admit. Come on! Ayun. Kung ano yung mahawakan, I remember nung bata pa ako, meron sobrang galit ko. Naghahanap ako ng something na maibabato. Hindi ko na malaya yung salamin doon sa table. Inihagis ko siyang ganyan, nabasag. So, tumusok siya dito sa So, dahil sa indignation, diba? Natatawa ang asawa ko. Natatawa ang asawa ko. Wala nang ganon sa ating mga mananampalataya. Amen. Next, seditions or division. Ayan. Division, yung pagkakampi-kampi. Amen. Dapat multiplication tayo, hindi division, mga mananampalataya. Yun ba, kaya nga laging ginagamit ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, di ba? Yung God's formula is multiplication. Di ba? We are called to multiply and not divide. Amen. Next, heresies. Ayan, heresies, ito pa rin yun, yung party, yung paggrupo-grupo, disunion. Yan, cause ng
disunite ng isang, di ba, simbahan. Amen. Or ng family. Diba? Kailangan yung family is, meron dapat unity. Diba? United. Diba? Kaya nga dapat ang family, kasi kapag ka ang family is disunited, ang tawag doon, affected ang church. Affected ang community. Affected ang city. Affected ang country. Amen. Kaya nga Pilipinas, diba? Karamihan sa Pilipinas, sa mga Pilipino is disunited ang family. Kaya, di ba, affected ang simbahan, affected ang community, affected ang country. Kaya nakakalungkot, di ba, sa bansang Pilipinas, maraming mga families ngayon ang talagang, ano na siya. So, kaya kailangan also, in this last days, ang pinapalakas natin mga Kristiyano is the family. Amen. Amen. Next is, number 10 is rebellings. Ito yung rioting. Ito yung clique. Clique. Ayan. I searched that word. Alam niyo yung yung pag-form ng mga small groups. Naalala ko ang nasa mind ko nito is yung pag nasa nasa Mendiola ka. Ayan. Ibagsak! Ibagsak! O, gano'n. Ano yun sa Mendiola? Ibagsak! Diba? Rebellings. Ayan, wala na sa ating mga Kristiyano yun. Baka mamaya makita ko si Brother JC nandun sa sa Malacanang. Ibagsak! Ibagsak! Diba? Ibalik si Duterte! Mga gano'n. Walang gano'n. Mananampalataya. These are the works of the flesh. Amen. Next, basahin natin sa James, chapter 3, verse 11 to 18. Sige, basahin natin na sabay-sabay. Doth a fountain send forth at the same place sweet water and bitter? Can the fig tree olive berries either by by figs? So can no fountain both yield salt water and fresh? Is a wise man and endued with knowledge among you. Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Amen. Kaya nga sabi doon, kaya ba na sa isang fountain, parehong sweet water and mapait na water yung lumalabas? Pero ba kayo nakitang ganon? Wala, di ba? Di ba? Sa Kristiyano, meron kayo nakitang ganon? Matamis at mapait na tubig lumalabas? Matamis paglabas papait. Diba? Diba? Sa loob din. Ito, inaano tayo ni James dito sa verse na to, diba? Walang ganun, diba? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a fine figs? Yung fig tree ba? Diba? Namumunga ba siya ng olive? O kaya yung berries naman, namumunga ng fig? Walang ganun. So parang, hindi pwedeng yung isang santol, mamumunga siya ng saging. Diba? O kaya isang apple, mamumunga siya ng grapes. Diba? Walang ganon. Kaya nga sa verse 13, diba? So sabi doon, so can no fountain both yield salt water and fresh? So sabi doon, so hindi pwede ng isang fountain ay magproduce ng salt water and fresh. Verse 13, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Kaya nga, di ba sabi doon, kaya nga kahit din sa atin, di ba, kailangan yung mga lumalabas din sa atin, mga mananampalataya, di ba, kailangan, we have to, with wisdom, di ba, sa pakikipag-usap natin, good conversation, His works. Nakikita to sa gawa natin na may kasamang meekness at wisdom. Amen. Ganyan ang isang Kristiyano, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Next, let's also read sa next slide. Sa James chapter 3 verse 11 to 18. Sige, basahin natin. And the fruit of righteousness is sown in peace, if them that make peace. Alright, also Galatians, verse 18 lang pala yun. Also Galatians 6 verse 9. Sige, basahin natin. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap,
if we faint not. Amen. Sabi doon, and the fruit of righteousness is sown in peace, if them that make peace. And then sabi doon, huwag tayong magsawa, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Mabuti. For in due season, we shall reap kung hindi tayo manghihinawa o hindi tayo mapapagod. Now, let's talk about sa fruit of the Spirit naman. Alright, so Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Sabi doon, 9 fruit of the Spirit. Remember, isang fruit lang hindi 9 fruits. Hindi binanggit doon yung fruits. Fruit. Amen. Amen. And sabi nga, paano yung, syempre, bago natin makuha yung fruit, kailangan syempre, tanggapin muna natin yung regalo. Hindi pwedeng magkaroon ka ng fruit nang wala kang regalo. Amen. Hindi pwedeng magkaroon ng fruit nang wala ang banal na spirito sa buhay mo, nang hindi mo natatanggap ang banal na spirito sa buhay mo. Amen. Now, John 5:15 verse 8, ang sabi doon, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Oh, eto pala yung fruit na sinasabi dito sa John chapter 15 verse 8. Yung sinabi sa Galatians chapter 5. Ano ba yung mga fruit? Ano ba tong fruit na to na sinasabi sa Galatians? One, banggitin natin. Una is Love. love. Diba? Sabi doon, now the fruit of the Spirit is, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. So, unang binanggit doon is love. Love. Nasa atin na ba itong love na to? Na fruit na to? Amen. Amen. Fruit of love. Ano ba itong fruit of love? Ayan, makikita natin yung love. Alam niyo yung ano, sabi nga ng worship leader natin kanina. Ayan, excited lang ba kayo pag makikita niyo yung girlfriend niyo o yung boyfriend niyo? Hindi ganun yung love na sinasabi dito. Ang love na sinasabi dito is the divine love. It's the fruit of the Spirit. Amen. Amen. Have you experienced that fruit na love na kahit na ano yun, kahit na may persecutions, kahit na may problema ka, kahit na maraming paghihirap, but you still feel the love of God. That's why you can still worship the Lord, you can still praise His name, you can still lift up your hands. Amen. Amen. Ito yung love na sinasabi dito. Alright? Next. We have the joy. Now, Isaiah 51 verse 11, sabi doon, therefore the redeemed of the Lord shall return and come with singing unto Zion, and everlasting joy shall be upon their head. They shall obtain gladness and joy, and sorrow and mourning shall flee away. The joy, kaya the joy of the Lord is our strength. Amen. Ito yung joy, magkaba yung happiness at saka yung joy. Again, wag nating i-equalize yung happiness and joy. Happiness is based on your circumstances. Joy, ito yung nanggagaling sa Panginoon. Na kahit na alam niyo yun, marami kang problema, marami kang kinakaharap, pero nakakangiti ka pa rin. Masaya ka pa rin. Deep inside, you still have joy. Amen. Amen! Amen! Ito yung nanggagaling sa joy. Ito yung nanggagaling sa Panginoon, the joy that comes from God. Ito yung fruit ng Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Amen. Kaya nga, the joy of the Lord is our strength. Amen. Nalaktawan ko, sorry. Nalaktawan ko. Nalaktawan ko yung ano niya. Alright, love, joy. Next is peace. Amen. Ayan, Isaiah chapter 9 verse 6, because we belong to the Prince of Peace. Amen. 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 We have the peace of God. Amen. Ano yung peace? Peace of God. Hindi ka kagad basta-basta nagpapanik. Amen. Alright? Because you have the peace of God. Kaya tayo mga mananampalataya. Ayan, kahit malapit na yung bayaran ng tuition. Diba? Hindi ka, sino kaya mahiraman ngayon? Diba? Wala pang sweldo, alanganin naman yung ano, diba? Peace of God. You still have composure. Compose ka pa rin. No?
bossing. Diba? Kasi we have the Prince of God. We have the Prince of Peace. Amen. Amen. Next, long-suffering. Endures without complaints and meekness. Ayan, sabi nga ng isang pastor, long-suffering. Diba? Long-suffering. Ano ba yung long-suffering? Kaya nga, he who endures till the end shall be saved. Amen. Amen, mga Kristyano. Sabi doon, nagtsatsaga, nagtitiis nang walang reklamo. Amen. 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 Listen, totoo lang, pag kayo nagreklamo, hi, back to zero na naman kayo. Kaya ng mga Israelites. Kaya sila tumagal ng 40 years sa wilderness dahil sa kaka-complain nila. Ayan, reklamador. Kaya tayo mga Kristyano, matuto na tayo sa mga Israelites. Huwag tayong magreklamo. Pag inassign ka ni pastor na, bakit ako na naman? Di ba? Sige lang, pastor. Nakangiti ka pa. Sige lang, pastor. Di ba? O maglinis kayo ng siya. Bakit ako maglilinis ng siya? Bakit siya doon inassign sa dapat ako doon eh. Ayan, ganon. Complaints. Ayan, long suffering. Pagka ikaw ng ikaw, bakit ba ako lagi? Hindi dapat ganon. Praise the Lord. Praise the Lord. Sige lang. Sige lang. Long suffering talaga naman sa ating mga mananampalataya. Ayan, bigyan natin ang ating mga sarili na huwag magreklamo. Ayan, hindi dapat mga reklamador ang mga Kristyano. Instead na magreklamo ka, mag-worship ka na lang. Mag-praise ka na lang sa Panginoon. Amen. When you feel like complaining, when you feel like, yan, ano mo na lang sa Panginoon. Ikanta mo na lang sa Panginoon. Amen. Next, gentleness. Sabi doon, kindness. Polite, friendly, and courteous that makes one easy to approach and talk to. Ay, guilty ako dyan. Guilty ako dyan. I remember merong isang before na sinabihan na, alam mo kasi parang ang hirap-hirap mong i-approach kasi parang ang supla-suplada mo. Ganun. Talagang sinabihan niya akong ganon. So, sinabi niya yun, natatawa yung asawa ko. So, sinabi niya sa akin yun. Sabi ko, oh Lord, ganun ba? O sige, para sa kapurihan mo, Panginoon, help me, Lord. Help me na maging friendly. Ayun, kaya every time na I try my best to smile, di ba? I try my best to smile and i-approach, di ba? Yung mga natin, mga kapatid natin. Really, it's really sa akin. Isa yon sa mga, kumbaga, dinevelop ng Panginoon. And until now pa rin. Kasi sinasabi ng asawa ko sa akin na, para kasing ang supla-suplada mo. Pero, suplada pa talaga? Come on! Really? And this is the lang. When that one sister or one brother approached me nung time na yon, I prayed for that. And I, talaga sa Panginoon, sinabi ko sa Panginoon, Lord, help me na hindi ako yung maging alam niyo, kasi especially when we are in a church, when we are in one body, di ba? Sabi ko, Lord, ayoko maging ayokong maging katitusuran ka sa isang iglesia, di ba? Gusto ko yung maging pagpapala. Amen. Diba? Sa ibang mga especially when there are, when there are new in the church. So when there are, kapag, yun ang ginawa ko siyang talaga. O sige, Lord, ito gagawin ko. Pag may mga bago, I'll make sure na ako yung lalapit sa kanila. Amen. Diba? It's gentleness. Friendly. You become courteous, alright? That makes one easy to approach and talk to. Amen. Diba? Hindi yung, parang hirap naman yung lapitan. Mga ganon. Pag ganon, wala naman doon dito sa FOJC. Amen. Next is goodness. Ito yung benevolence, doing good to a fellow man, words of encouragement, uplifting. So, goodness, ito yung gumagawa ka ng mga good works. Ayan. Kapag nakita mo si brother or sister na nangangailangan, diba? May mga ganong talaga sa simbahan. So, alam mo na. May mga ganon. Yan. It's not that I'm lifting up my husband. Ito isa yun sa mga natutunan ko sa kanya. Na he actually, kahit na, hindi mo kailangan maging mayaman para maging para maging generous ka. Amen. It's really,
Kasi siya, meron siyang ginagawa na every year ganun ang ginagawa niya. And when I found out, really, napaka-ano din talaga. Fulfilling yung feeling na gano'n na, alam mo, nakakatulong ka. Amen. Especially kasi meron siyang ano na, every year, nag-gather siya ng mga funds, nag-gather siya ng mga in-kinds, and then binibigay niya sa less fortunate natin mga kababayan sa consulate. So yun. So pag nakita mo yung mga taong gano'n na ano sila, parang nagkakaroon ng konting pag-asa, especially kapag na-share ng Word of God. So, nagiging fulfilling din yung gano'n. Ayan, goodness. Ayan, doing good to fellow men. Words of encouragement. So hindi lang dahil sa, wala naman akong maigi-give or wala naman akong ma-share. Even words of encouragement. Amen. Nagiging kalakasan ka ng kapatid mo. Amen. Diba? There's the goodness. Yung marinig lang ng kapatid mo na, kaya mo yan, kapatid. Diba? Kung Amen. pinagdadaanan siya, kaya mo yan. Namatayan siya. Diba? Namatayan siya. So, kahit yung simpleng hug lang. Diba? Goodness. Uplifting. Ayan, that's the fruit of the Spirit. Next is meekness. Ito yung humility, mildness, and balance of temper. Hindi yung yung hindi ka makabasag pinggan. Hindi yung meekness na ganon. Ayan, opposite of anger and retaliation. Ito yung sinasabi ng meekness. Again, di ba may mga ganon na, napaka-meek ng spirit niya. May mga ganon. Na sila yung mga tao na kahit instead na mag-retaliate, instead na magalit, di ba? Still, makikita mo pa rin sa kanila yung humbleness, yung meekness. Kaya nga, meekness, that's the opposite of anger, retaliation. Next, we have the temperance or self-control. Ito yung mahirap. ito yung mahirap. Pero, kaya nga hindi natin kaya to, mahirap talaga eh. Pero sa Panginoon walang mahirap. Amen. Kasi ang Lord lang makakagawa nito, mga Amen. kapatid. Self-control, self-government, moderation, control of appetites. Especially kapag talaga naman. Diba? Control of appetites, personal discipline. Kaya nga kami ni Bossing gain ng weight. So, masarap kumain eh. Diba? Control of appetites. Alam niyo yun fasting kayo, no? Pagka-fasting kayo, naranasan yung ganon. Fasting kayo and then may biglang, may nag-ano sa'yo, nag-invite sa'yo, uy, treat kita sa labas, kain tayo. Diba? Kung iniisip mo na yung mga, sarap ng ice cream, sarap ng Baskin Robbins, sarap ng crispy pata, sarap ng ano. Diba? Fasting ka. Diba? Self-control. Diba? Or, kapag ka nasa daan ka, bossing, pagka nagde-drive ka, tapos biglang kinat ka. Biglang magagano, sorry Lord. Self-control. Diba? This is totoo lang sa mga driver. Naranasan ko yan. Ngayon driver na ako. Minsan, sabi nung anak ko, nagsumbong sa tatay, Tatay, why Nana is always mad on the street? Kasi pag gano'n, sabi ko, nauna na ako, bakit ginawa na yun? Ganong diba? Self-control. Diba? Self-control. Amen. Paano na lang pagka nabangga yung sasakyan mo? Diba? Paano na lang pag nabangga yung sasakyan mo? Anong gagawin mo? Diba? Bababa ka ba? Lisensya mo! Hindi. Pagka, self-control. I remember, meron isang pastor, shinare niya yung isang yung nabangga siya, yung Ferrari niya nabangga. Ferrari nabangga. Nabangga siya ng Wigo. Alright, pinanood ko talaga yung video eh. Bangga siya ng Wigo. So sabi niya, so unang expression mo talaga is, magagalit ka kasi alagang-alaga mo sa Ferrari. Tapos, umuulan pa, bumaba daw yung driver. Sinabi niya, pasensya na. Nasa mind daw niya, pagbayarin mo yan, pagbayarin mo. Pero, at the back of his mind, may nagsasabi sa kanya na, ano ang gagawin ni Kristo nung mga panahong yon if you are in that situation. So, yon. So, sa atin din, kaya kailangan
lagi nating isipin natin, ano yung gagawin kung si Kristo yung nasa sitwasyon natin. So kaya nga self-control. So instead na magalit ka, you will control yourself. Mahirap. Yes, but with the help of the Holy Spirit, if the Spirit is within us, ito yung fruit na dinidevelop sa atin ng Panginoon, temperance. Or self-control. Amen. Self-control. Napakaano yun. Pero pag nagawa natin to with the help of God, praise the Lord. To God be glorified sa mga buhay natin kapag ito ang nangyari. Kaya nga, ito, isa to sa mga dinidevelop. At saka, imagine yung pagkakasunod-sunod ng fruit. Love, joy, peace, di ba? And then, pangalawa siya sa huli, yung temperance. Kasi, hindi pwede pagka, temperance agad. No, walang ganon. Di ba? Unang madidevelop sa'yo is love. Di ba? Pag una kang mananampalataya, bago kang Kristiyano, di ba? Lahat sa'yo, parang mahal na mahal ako ng Diyos, kaya mahal na mahal mo din sila, di ba? Next na i-develop sa'yo is joy. Di ba? Diba? Next is peace. Ayan. Next is long-suffering, gentleness. Ayan. Lalabas na yung pagiging mabuting tao natin, goodness. And then next, meekness. And then after that, eto na. Habang tumatagal ka sa Panginoon, temperance. Ayan. Discipline. Meron ka ng personal discipline. Ayan. Diba? Hindi ka na nagpupuyat pagka Thursday kasi alam mong Friday is sasamba ka sa Panginoon. Yeah. Hindi ka na manunood ng Netflix ng Thursday ng gabi kasi Friday, alam mong ikaw ay sasamba sa Panginoon. That's personal discipline. Amen. Amen. Next, faith. Sabi doon, without faith, it is impossible to please God because all things come by faith. And that faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So yung pananampalataya, so eto na yung pananampalataya is bunga din pala siya ng banal na spirito. So as we go through, as we move on, as we mature with God, as we mature in our faith, sa ating pananampalataya, eto yung faith, eto yung nadidevelop sa atin. Nag-grow yung ating faith. Amen. 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 Yung mga bagay na sa tingin mo ay imposible, nagiging posible. Dahil yung faith mo, nade-develop siya ng nade-develop dahil sa pakikinig mo ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. And mind you, ang pakikinig ng salita ng Diyos, it's not just every Thursday, it's not just every Tuesday, but it's every day as you commune with God in your prayer life. Amen. Amen. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, paano ba natin makukuha itong fruit na to? Again, the fruit na sinabi na singular, from the Spirit. Alright? Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 1, yet I show you a more excellent way, charity. Alright? The first thing that we need to do to get this fruit is, sabi doon, we have to stay connected or stay attached to the vine. Amen. Amen. Hindi pwedeng mamunga ka nang hindi ka nakakonect, nakadikit, dun sa puno. Amen. Diba? Sabi sa John 15 verse 45, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in a vine, no more can ye except ye abide in me. I am the vine, sabi ng Panginoon, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth much fruit, for without me ye can do nothing. Amen. So as we connected, as we stay attached dun sa vine, dun lang tayo makakapamunga. Amen. Because sabi doon, binasa natin sa John, apart from me, you can do nothing. Totoo yun. We can do nothing. Kahit sa ano pang gawin natin sa buhay natin, whether it's in the ministry, kahit sa trabaho natin, or anything that we desire, if we are not connected sa vine, wala tayong magagawa sa Panginoon. And sabi doon, we have to beware of robber, o yung imitation. Ayan. Pero sa Panginoon, hindi naman tayo makakapagtago eh. Di ba, mga kapatid? Amen.
Lahat hayag yan. Kaya kailangan, di ba? Akala mo, di ba? Maraming ganon. Akala mo, pag tumayo sa harapan, okay na okay. Kaya huwag tayong huwag pa tayong magpa-deceive dun sa ganda ng pananalita ng tao. Amen. Amen. Because this, in the last days, maraming mga deceiver, false prophets. Amen. Ang kailangan lang is kailangan connected ka, naka-attach ka sa vine. Make sure you are really connected with God. Kasi para hindi tayo ma-deceive, madaya ng kaaway. And para makapamunga ka. Amen. You want to bear fruit? Kailangan attach ka sa vine. Amen. Amen. Gusto mong mabago ang buhay mo? Amen. Attach ka sa vine. Amen. Amen. Gusto mo magamit sa ministry? Attach ka sa vine. Amen. Gusto mo maka-win ng kaluluwa para sa Panginoon? Attach ka sa vine. Amen. Amen. Yun lang yung sekreto. Next is, paano ba natin i-cultivate yung fruit na to? Paano natin siya palalaguin, yung fruit na to? Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. 6, wherein you greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations. Sabi doon, ang Diyos daw ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Amen. Ang Diyos pa rin. Ang Diyos ang tumawag sa'yo. Ang Diyos ang magpapalago sa'yo. Ang Diyos ang magbibigay sa'yo ng bunga. Amen. Anything starts with God and ends with God. Kaya nga sabi, di ba, He is the Alpha and the Omega. Amen. Next, sabi doon, so verse 7, that the trial of your faith, being much more precious than gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ, whom, having not seen, ye love, and whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Amen. So, ito ang sinasabi na kahit na hindi natin nakikita ang Diyos, pero minamahal natin. Amen. Amen. Kahit na hindi natin siya nakikita, pero pinananampalatayahan natin. Amen. Yet, we rejoice. Amen. With unspeakable joy and full of glory. Amen. Next, sabi doon, next, character development. Ito yon, every tree that bringeth not good fruit is hewn down and cast into the fire. Ito yung sinasabi sa Matthew. Alright? And then 1 Peter chapter 1 verse 4 to 8. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Whereby I given us exceeding great and precious promises, by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And besides, giving all diligence, after your faith, virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be new and wrong, they make believe that shall neither be together, nor unfruitful in knowledge of the Lord Jesus Christ. Amen. So, ito yung character development. So, nakita natin, diba? Sabi doon sa 2 Peter, diba? Diba? And verse 5, beginning verse 5, besides this, giving all diligence, add to your faith, virtue, and then virtue from faith to virtue, and then virtue to knowledge, and then knowledge to temperance. So, nakikita niyo yung development, Amen. diba? As we continue to be attached to the vine, as we continue with the Lord, so makikita natin yung development ng ating character. So nagkakaroon ng faith, nagkakaroon ng virtue, nagkakaroon ng knowledge, from knowledge, and then temperance comes, and then from temperance, then patience comes, and then once you have patience, you now have godliness. Amen. And then from godliness, merong
brotherly kindness. And then from brotherly kindness, andun na yung charity. Or in other words, there yung love, o yung tinatawag natin na agape love. Sabi doon, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So sabi doon, kaya nga diba, pag tayo patuloy na nagpapatuloy sa Panginoon, hindi tayo magiging barren or unfruitful. Diba? Patuloy at patuloy tayong namumunga. Amen. Right? Hanggang what time po ang DS? Hindi lang po. Okay. Next. Paano natin i-cultivate yung bunga natin? Sabi natin, we have to be attached sa vine. Amen. 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 Next, in the presence of Jesus. Alright, kailangan natin magbabad sa presensya ng Panginoon. Sabi sa Ezekiel chapter 36, verse 26 to 27, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Amen. So paano tayo magkakaroon ng puso? A new spirit. Sabi doon, a heart of flesh. Paano? Sa presensya ng Panginoon. Amen. Still, sa presensya pa rin ng Panginoon, ang Lord pa rin. Alam mo, ang Lord kasi na hindi natin kayang, alam niyo yun, mag-produce Amen. ng bunga. Alam ng Diyos na yung puso natin matigas. Kaya nga sabi doon, pag ikaw nagbabad ka sa presensya ng Panginoon, tatanggalin ng Diyos ng pusong matigas, papalitan ng Diyos ng pusong, sabi na, a heart of flesh. And sabi doon sa verse 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Ang Lord mismo ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Amen. Para lumakad sa pinagagawa niya sa iyo, para lumakad ng may kabanalan. Amen. Still, sa presensya pa rin ng Panginoon. Kaya napaka-importante na nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen! Amen. Lord. Na malapit na akong matapos. Now we have to, meron ditong fruit inspection guidelines, checklist for making decisions. Alright, so ito yung checklist natin. Is it good for me? Is it good for me? 1 Corinthians 6:12. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Now, ito yon. Sa ano natin, sa pakikipag-ano natin, ito ba is, makakabuti ba ito para sa atin? Alright, especially pag gagawa tayo ng mga decisions. Sabi sa 1 Corinthians, lahat daw ng bagay ay lawful, pero hindi lahat ng bagay ay beneficial. Amen. Correct? Correct. Beneficial. So sabi nga doon, next, is it glorifying to God? So, 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Amen. So, ito bang bagay na to, o itong gagawin kong ito, or itong ginagawa kong ito, nakaka-glorify ba to sa Panginoon? So, sabi nga, kahit na kumakain ka, kahit na umiinom ka, kahit na anong ginagawa mo, you have to do it for the glory of God. Amen. O kahit pala, pwede pala yun, o kahit umiinom ka, kahit kumakain ka, for the glory of God ba yung ginagawa ko? Diba? Kaya kahit sa mga nagtatrabaho, ito ba, sa pagtatrabaho ko ba, nakaka-glorify pa rin to sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya wala sa atin yung pagka wala si boss, sitting pretty. Pagka nandyan si boss, akala mo Galaw-galaw. sisunisin, no? Nakaka-glorify ba to sa Panginoon? Next, is it profitable and upbuilding? 1 Corinthians 10:23. All things are lawful unto me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. So, ito bang ginagawa kong ito is, nakakatulong ba ito? Or nakakapag, upbuilding. Ano ba sa Tagalog upbuilding? Alright? Nakaka-edify, nakakalakas. Diba? Nakakalakas. Pinapalakas ka ba? O pinapalakas din yung mga tao sa paligid mo? Alright? Next is it a stumbling block to others? 1 Corinthians 8:9, but take heed lest by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Ayan, kaya maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. Baka mamaya nagiging katitisuran na tayo sa iba. Diba? There's a warning also
kapag tayo ay naging katitisaran sa Biblia. So we have to check, eto bang ginagawa kong ito, or eto bang character kong ito, or etong ugali kong ito, ay nagiging katitisaran ba sa iba? Alright, so we have to check it. Next is it a weight? Hebrews 12:1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen. Kabigatan ba siya? Weight ba siya? Alright? Alam niyo ibig sabihin ng weight? Anything that actually hold you down. Anything that hold you down para makasunod ka sa Panginoon, that's a weight. Alright? Kasalanan or kasalanan. Alright? Yun. Check natin. Next, is it what Jesus would do? Ayan. Is it what Jesus would do? Sabi nga nung kanina ng example ko, ano ba ang gagawin ni Jesus kung si Jesus ay nasa sitwasyon mo? So we have to think about it also. 1 John 2 verse 6, he that saith he abideth in him ought himself also so to walk even as he walk. Amen. Amen. So yan. Pag-isipan natin, ayan, i-ano natin, ito yung checklist. Checklist lang siya para maging guide natin as we walk in the Lord. Ayan na siya. Next slide. Ayan. Thank you. Yun lang. To God be glorified.